So this afternoon mga kapatid, pag-aaralan po natin ang temptation. Ang salitang temptation ay isang importanteng termino na makikita ho natin sa Biblia. Oftentimes, if not madalas rather, ang dahilan kung bakit po nahuhulog ang tao sa kasalanan is because of the word temptation. Kapag naririnig po natin ang salitang temptation, maaari isipin po na iba na ang salitang temptation ay masama o ang salitang temptation ay kasalanan. Pero sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang temptation, this simply means testing. Ang ibig sabihin po ng temptation is the word testing. Ang bawat Kristiyano ay makakaranas ng testing. Ang bawat Kristiyano ay haharap ng testing. Walang araw, walang panahon, walang oras na hindi ho natin mararanasan yung salitang temptation. Ang salitang temptation in the book of James ay makikita po natin sa maraming klaseng anyo. Halimbawa, may temptation sa pagdududa laban sa Diyos. Halimbawa, sa James chapter 1, kung atin po titignan. James chapter 1, talatang 6. Sabi po ng Biblia sa Santiago 1, talatang 6, ngunit, dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So dito, nakikita ho natin may temptation na nasaan niyo po ng pagdududa. Bakit po nasabi ni Santiago ho ito? Dahil ang aklat ng Santiago, ayon po sa kanyang tema, is about paano mo mapapatunayan na ang iyong pananampalataya ay tunay. So dito, ang sabi po ni Santiago, kapag ang tao ho ay dumaranas na iba't ibang klaseng mga uri ng pagsubok or temptation, and yet hindi ho niya alam ang dapat po niyang gawin, dahil nagdududa ho siya, baka hindi siya matulungan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, yung ganyang klaseng temptation or the sin of doubt and unbelief ay nasa anyo ng tukso. So may temptation of unbelief. May temptation of doubting God. Habang ang iba naman, may temptation mga kapatid where mainitin ang kanilang ulo. Kung dito po natin babasahin sa talatang 19, may temptation of anger. Verse 19, Santiago 1, talatang 19. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong mga kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Talatang 20, sapagkat ang galit ay hindi nakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. So may testing, may temptation, where nahuhulog po ang Kristiyano in anger. Now sa Biblia, ang magalit has two forms. May banal na galit at may galit na humahantong po sa kasalanan. Ang Diyos ay madalas nagagalit sa mga makasalanan. Sabi po sa Salmo 5:5, God is angry every day with the wicked. Now yung galit po na yon ay banal na galit. And the reason why it's called holy anger is because nilalabag po ng tao ang utos ng Diyos. At may karapatan ang Diyos na magalit dahil siya'y banal at hindi dapat ilabag ng mga tao ang kanyang mga utos. So may karapatan po ang Diyos na magalit. Yan po ay tinatawag na banal na galit. May banal na galit where makikita po natin sa buhay ni Kristo. Itinaup po niya. He flipped the tables. Dahil binababoy ng mga tao ang templo ng Diyos at ginagawa po palengke. So may karapatan po si Kristo na magalit. Pero may galit na pinagbabawalan po ang Biblia. Yung binanggit po dito kanina, sapagkat ang galit ay hindi nakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin niya. Sa English, the wrath of man.
does not produce or work out the righteousness of God. Na ano po yung galit ng tao na binabanggit po dito? Yung galit ng tao na binabanggit po dito ay yung galit na hindi na po kalooban ng Diyos. Halimbawa, abuse. Galit na wala sa ayos. Galit na lumalabas ho sa ating mga bibig. Na kulang na lang patayin mo na yung tao. Galit na talagang nanggagaling po sa isang puso na marumi. Tulad po ng galit na mga Pariseo laban kay Kristo. Sa kanilang isipan, nais po nilang patayin si Jesus. Or tulad po yung galit ni Moises. Sinabi po sa kanya ni Yahweh, speak to the rock. Hatawin mo lang ng once ang bato. Pero dahil sa sobrang galit niya sa mga Israelita, dahil ang titigas ng ulo, instead of hitting the rock once, he hit it more than once. He hit it twice. At because of that very reason, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. So dito natin nakikita mga kapatid, may galit na ayaw ng Diyos. At ang tao ho, ang Kristiyano, kapag hindi ho tayo nagbabantay, posible na mahulog po tayo sa tukso ng galit. Maaari, may mga kapatiran ho tayo ngayon. O mismo tayo mismo. Sa loob po ng ating mga tahanan, o sa loob po ng ating mga workplaces, may mga nakakaharap tayo na mga tao na talaga masasabi natin, kumukulo ang ating mga dugo. Maaari, ang asawa natin ay nagiging instrumento ng temptation. O posible ang ating mga anak. O posible ang ating mga coworkers. May nasabi sila na hindi tama. May kinilo sila sa atin na hindi tama. O maaari, may ginagawa ho sila, kasiraan laban sa inyo. Pero instead of ibigay ho natin ito sa Panginoon, tulad ni Moises, tulad ni Jesus, na tuwing sila ho ay inuusig, nilalapit po nila agad sa Panginoon. Ang ginagawa po natin minsan, kapag hindi ho tayo nakatingin kay Kristo, tayo na mismo ang gumagawa na ating sariling paraan upang makagante. And therefore, nahuhulog po tayo sa tukso of anger. Kaya nga sabi po ng Biblia, kung magagalit man po tayo, ayon kay Pablo sa Efeso 4, magalit ka pero huwag kang magkasala. Maraming taong nagalit sa Biblia na nagkasala. Pero ang pinapakita lang po ng galit, kasi sa ating mundo, ang pananaw po sa galit is kapag nagpakita ka ng galit, macho ka. Lalaking-lalaki ka. Pero sa Biblia, ang taong walang self-control sa kanyang galit ay mahina sa pananampalataya. Bakit po ganon? Because hindi niya ina-exercise ang bunga ng Espiritu na ibinibigay sa kanya ng Diyos, na magagawa lamang sa tulong ng salita ng Diyos at ng kanyang biyaya. So may tukso that leads to anger. Meron naman tukso na humahantong po sa favoritism or may pinapaboran o may kinikilingan na tao. Halimbawa, in James chapter 2. James chapter 2, talatang 1. Tingnan po sinasabi. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoon Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ng damit, kung aasikasuhin nyo na mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? So there's a temptation of favoritism. And that can happen in the church. Halimbawa, I favorite this person kasi mabait siya sa akin. I favor this person kasi may natapos siya. I favor this person kasi mayaman. I favor this person kasi marami siyang alam sa Biblia. At kapag ako'y nakadikit sa kanya,
maituturing din ako na may alam din. Yung ganyang klaseng temptation, mga kapatid, ay nakasentro sa self-glorification ng ating mga reputation. Kapag may kinikilingan po tayo dahil sa ating masamang motibo, nahuhulog na po tayo sa temptation of favoritism. Kapag hindi natin kalahi, kapag hindi ho natin kaestado, pagdating po sa pinansyal na bagay, hindi ho natin magiging ka-close. Bakit ho? Dahil nahuhulog na ho tayo in the sin and temptation of favoritism. Moreover, may temptation din po where nahuhulog po tayo sa maling paggamit ng ating mga dila. Halimbawa, sa James chapter 3. James chapter 3, talatang 3. Santiago 3, talatang 3. Nahuhulog po tayo minsan sa temptation na walang control sa ating mga dila. Talatang 3. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay napapabaling ng maliit na timon at nagpapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bagay ng katawan na kagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa ating buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. So ang dila, mga kapatid, kapag hindi pala ho natin naibigay ho ito sa Panginoon, even we as well, pwede ho tayo mahulog sa temptation of not using our tongues wisely. Halimbawa, kapag may mga biruan, dumarating po sa ating mga puso at isipan na magsalita ng isang bagay na nakakatawa, gayunpaman yung nasabi natin ay nakasugat ng damdamin. Nakatisod. Pero we are tempted to do it dahil nakakatawa. We are tempted dahil alam natin maraming tatawa. Pero we are also tempted to do it dahil gusto natin na tayo ho ay matignan ng mga tao bilang masaya at the expense na may masasaktan, at the expense na may matitisod. Or sabihin na ho natin, may kagalit ho tayo. Maaari, matempt ho tayo na magsalita ng masama laban sa ating kapwa. Laban sa mga kapatiran. Laban kahit kanino. Pero sabi ng Biblia, kapag ibinigay natin ating mga dila sa Panginoon, hindi ho tayo mahuhulog sa ganitong klaseng tukso. Bakit po? Dahil ang ganitong klaseng paggamit ng ating mga dila, kapag tayo ho ay nahulog sa ganyang klaseng tukso, saan ho nanggagaling ho ito? Sabi po ng Biblia, sa talatang 13. Talatang 13. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiraw sa iyong puso, huwag ninyong ipagmayabang na may karunungan kayo. Dahil pinasisinungalingan nyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu. So ang dila pwede mahulog sa tukso. Paninirang puri, pagmumura, masasakit na pananalita, chismis. At hindi lang po yun, mga kapatid. Ang dila minsan ay nagagamit din po sa pagmamayabang. Kapag wala ho tayong, we could say, salita na lumalabas sa ating bibig, kundi ang pagmamayabang, ang pagbibida sa ating mga sarili. Dahil sa akin, dahil sa nagawa ko, dahil sa aking experience, dahil ako, nahulog na po tayo sa tukso sa paggamit po ng ating mga dila upang magyabang
na may nagawa tayo, nagyabang na may alam tayo. And yan ang ayaw po ng Diyos. Sapagkat sabi po ng Biblia, ang sino man magpapataas ng kanyang sarili, o magmamayabang, o itataas ang kanyang sarili, siya ay ibabagsak ng Diyos. He that exalts himself, sabi ng Biblia, God will bring him down. Katakot-takot po ang mararanasan ng isang tao na walang ibang binida kundi ang kanyang sarili. Sapagkat kapag ang Diyos ay namalo, iba ho siya mamalo, mga kapatid. Walang dapat pwedeng ibida kundi si Kristo. Walang dapat pwedeng ibida kundi ang Diyos. Kung tayo man ho ay ginagamit ang Diyos na malakasan, kung ginamit man po tayo ng Diyos upang maging pagpapala po kanino man, wala dapat tayo ipagmalaki kundi lamang ang Diyos. Instrumento lang ho tayo ng Diyos. Wala dapat tayo ipagmalaki kahit kanino. Kahit ang ating pagtulong sa ating kapwa, wag ho natin ipagmamalaki ho yan. Dahil ang lahat ng kabutihan na nagagawa ho natin ay nagmumula sa Diyos. Kung tayo man po ay nakapagtulong ho sa ating kapwa, nakapagbigay, o may nagawa po tayong mabuti sa ating mga kapatiran, wag na natin sasabihin, dahil sa akin. Dahil yan po ay nanggagaling kay Satanas at hindi nanggagaling po sa Diyos. So do not fall in the temptation of misusing the tongue. Furthermore, there is a temptation of worldliness. Temptation na nahuhulog po tayo sa kamunduhan. Santiago Kapitulo 4. Santiago 4, talatang 4. Santiago Kapitulo 4, talatang 4. Sabi po ng Biblia, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino man nagnanais makipagkaibigan sa mundo, ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. In English, you adulterous people. Bakit po niya tinawag ang mga ito bilang mga taong nangangalunya? Kasi ang Kristiyano ay kasal na kay Kristo. Sa Biblia, we are the bride of Christ. He is our groomsman, or He is our groom rather. At kapag tayo ho bilang bride of Christ, meron po tayong ibang iniibig. Ibang binibigyan po ng taon ng pansin. Tayo ho ay hinalintulad ng Biblia bilang mga taong nangangalunya. At bakit po tayo tinawag po ng mga taong nangangalunya? Dahil hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Ano pong ibig sabihin po ng friendship? Does this mean I cannot be friends with an unbeliever? Does this mean I cannot hang out with unbelievers? Does this mean na hindi na po pwede makihalubilo with people who are not Christian? Hindi ha. Ang ibig sabihin po ng friendship with the world is this. Kung ano yung minamahal ng masamang sistema ng mundo, kapag minahal din ho natin ito, kaaway ho tayo ng Diyos. So kung ano po yung minamahal ng sistema ng mundo, na mula po kay Satanas, at iniibig at binibigyan po natin ng pansin sa ating mga puso't isipan, kaaway ho tayo ng Diyos. Ganyan kasagrado at banal ang mga tuntunin ng ating Panginoon. At dumarating po sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano that at times, kapag hindi ho tayo nagbabantay, nahuhulog po tayo sa kamunduhan. Minsan nag-e-enjoy tayo sa kamunduhan. Minsan sinasandabi po natin ang ating commitment sa Diyos dahil po sa kamunduhan. At minsan, ang tukso ay dumarating po sa anyo ng mga mahal po natin sa buhay o mga kaibigan. Minsan, we are invited. Niyayakat tayo na ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na sumama, gumawa ng isang bagay na alam natin magiging hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. And yet, kung hindi tayo magbabantay, mahuhulog din po tayo sa temptation of worldliness. Pero, ang pinakanakatakot po sa lahat,
is the temptation of not continuing in Christ. Ang tukso na humahantong sa isang pag-iisip na wag nang magpatuloy kay Kristo. James chapter 5, kung ating po babasahin. James chapter 5, talatang 19. James chapter 5, verse 19. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagbabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. So may temptation dahil po maaari for periods of time, hindi niya nababantayan ang kanyang sarili. For periods of time, hindi niya napapakain ang kanyang kaluluwa ng salita ng Diyos. For periods of time, hindi na ho siya nakikipag-ugnayan sa Diyos through prayer. Kapag dumating ang tukso, kapag dumating ang pagsubok, parang ayaw niya na magpatuloy kay Kristo. O maaari, dahil sa mga bagay dito po sa mundo na naghikayat ng kanyang puso, pag hindi ho niya binantayan ang kanyang sarili, sabi ng Biblia, posible na siya'y lumihis sa katotohanan. So there are temptations where you want to give up at hindi na magpapatuloy. Pero ano po ang dapat ho nating gawin bilang mga Kristiyano upang magtagumpay laban sa ating mga tukso? Kasi minsan may mga pag-iisip at mentalidad where ang nanunukso sa akin ay si Satanas. Or in Jewish theology, ang nanunukso sa akin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng temptation na ito. Ang Diyos ang lumikha ng gaytong klaseng masamang pagnanais. Kaya ako nagagawa yung masamang gawain dahil tinukso ako ng Diyos. Pero makikita ho natin mamaya sa Biblia, wala dapat pagbintangan, kundi lamang ang ating mga sarili. So then what is temptation? Temptation is a test. Every Christian is going to be tested. Na bakit po tayo kailangan makaranas ng temptation? James chapter 1, beginning at verse 2. James chapter 1, verse 2. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa iyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Now, yung salitang pagsubok na ginamit po dito is the Greek word peirasmos. The word peirasmos means trials. Pero minsan, pwede ho ito to mean internal testing. May dalawang klaseng temptation mga kapatid. May tinatawag external temptation at may tinatawag internal temptation. Ulitin ko ho. May tinatawag na external temptation at may tinatawag internal temptation. Kapag sinabi po external temptation, posible na pinahintulutan po ng Diyos na dalhin po tayo sa isang lugar or eksena where we will be tested. So that's external temptation. Tulad po ni Kristo, sa Mateo 4, sa Lucas 4, napakalinaw na dinala ng Espiritu Santo si Kristo to the wilderness upang siya'y subukin ni Satanas. Yun po ay tinatawag external temptation. O halimbawa, si Job. Pinintulutan po ng Diyos na si Job ay masubukan ni Satanas externally pag nawala ang kanyang anak, kapag nawala ang kanyang kayamanan. Pinintulutan po ng Diyos na maranasan po ni Job externally
ang mga temptation po na ito. Pero may temptation na kung tawagin internal temptation, na hindi nagmumula sa Diyos. At hindi ang Diyos ang dumilikha nito, kundi ang internal temptation ay isang pagnanais that is forbidden by God na ninanais po natin tuparin. At ang rason kung bakit may gaytong klaseng nais, dahil marumi ang ating mga puso. Halimbawa, sa Marcos Kapitulo 7, kung ating po babasahin, Marcos Kapitulo 7. Marcos 7, simulan po natin dito sa talatang 15. Marcos 7, talatang 15. Mark chapter 7, verse 15. Bakit po natin nasabi maruming puso? Dahil ito po ang sinabi ni Kristo sa Marcos 7, talatang 15. Sabi po, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit hindi niyo pa rin ba naintindihan? Hindi niyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pupunta, kundi sa kanyang tiyan. At idudumirin niya iyon. Verse 20, sinabi pa ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip, na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So bakit po nahuhulog ang tao sa tukso? Is because ang puso ay marumi. Ang rason kung bakit may mga internal temptation na nais po na tuparin ng tao dahil nais ng tao na tuparin ang masamang nais ng kanyang maruming puso. So ang temptation ay hindi lang po nalilimitahan lamang sa sexual na imoralidad. Ang temptation can even be in the form of evil thoughts. Kapag pala marumi ang ating puso, ang ating pag-iisip ay magiging marumi. Kapag ang ating mga puso ay marumi, ang ating pananalita ay magiging marumi. Kapag ang ating puso ay marumi, wala po tayong pasensya, wala po tayong tiyaga, wala po tayong self-control. Kasi ang puso does not produce those things. Sabi nga po ni Kristo a good tree produces good fruit. A bad tree produces bad fruit. Bakit po? Kung saan po tayo nakakabit, kung ano ang puno ho yan, yon ang magiging bunga natin bilang mga sanga. So dito nakita ho natin ang rason pala kung bakit ang tao nahuhulog sa kanyang masasamang nais dahil ang kanyang puso na marumi, ayaw po niya ipalinis kay Kristo. Ayaw niya linisin. Alam niya yung dapat niyang gawin, kaya lang, hinahayaan niya maging marumi ang kanyang puso. Now, nakakarinig po tayo minsan sa mga tao sa labas, I have a good heart. Malinis ang aking puso. Pero, kung hindi nila paglilingkuran si Kristo, hindi malinis ang puso ang tawag doon. Self-righteousness ang tawag ho doon. Ang taong walang ibang binida kundi ang kanyang mabubuting gawa, self-righteousness ang tawag doon. Hindi malinis ang kanyang puso. Malalaman po natin kung ano nilalaman ng puso ng isang tao base sa lumalabas sa kanyang bibig. Kung Biblia ba ang lumalabas sa kanyang bibig? Salita po ba ng Diyos ang lumalabas sa kanyang bibig? O ibang bagay?
Makikita mo yon at maririnig mo yon base sa lumalabas sa kanyang bibig. Kapag ang isang tao ay hindi puno na salita ng Diyos, iba ang kanyang ikakwento. Iba ang lalabas sa kanyang bibig. Dahil kung ano lumalabas sa ating mga bibig, yun po ang nilalaman ng ating mga puso. Yun ang sinabi ni Kristo. For out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Tulad po nito, kapag ang tao may sama ng loob, bakit puro sama ng loob ang lumalabas sa kanyang bibig? Dahil yun ang nilalaman ng kanyang puso. O maaari, may kiniinggitan po siya na tao. Bakit puro inggit ang lumalabas sa kanyang bibig? Dahil yun ang naghahari ng kanyang puso. O bakit po kabastusan ang lumalabas po sa bibig ng isang tao? Dahil puro kabastusan ang naghahari sa kanyang puso. So kung ano po ang naghahari sa ating mga puso, kung ano po yung binibigyan po natin toon pansin, yun ang lalabas sa ating mga puso. Yun ang hahanap-hanapin natin. Kapag hindi salita ng Diyos ang hinahanap po natin, marumi na ang ating puso. Dahil ang isang malinis na puso, ayon po sa Biblia, "Oh, how I love your law, O God." Ang sabi po ng may awit in Psalm 119. Kapag malinis ang puso, walang ibang iniisip po ito kundi ang kalooban ng Diyos. Kapag malinis ang puso, handang magpakumbaba ho yan sa harapan ng Diyos. Kapag malinis ang puso, ipinapaubaya niya ang kanyang kinabukasan sa Panginoon dahil alam niya hawak ng Diyos ang kanyang buhay. At hindi niya pangungunahan ang Panginoon gamit ang kanyang paraan. Ang taong malinis ang puso ay ang taong lagi nagpapalinis sa Diyos sapagkat hindi natin kayang linisin ang ating mga puso gamit ang ating sariling kakayahan. Kaya ho tayo lumalapit sa Diyos dahil, Panginoon, maruming tao ako. Linisin niyo po ako. Ito ang aking kahinaan. I'm afraid. I get discouraged. I'm too sensitive. Madali ako mahulog sa tukso pagdating sa konteksto ng galit, pandududa, pagmumura, kabastusan. Tulungan niyo po ako maging malinis. Panginoon, tamad ako. Panginoon, masama ang aking pag-iisip. Tulungan niyo po ako maging malinis. So ang pag-aaral pala ng Biblia ay hindi lang para may matutunan ng tayo, kundi we are studying the Bible kasi inaamin natin sa Diyos, marumi tayo. So ngayon, now that we understand ang lahat ng cause of temptation where we fall ay dulot po ng maruming puso, hindi natin pwede pagbintangan ng Diyos dahil ang Diyos kahit kailan ay hindi nanunukso. Now, here's a tricky question. Sa Biblia, madalas po natin nakikita, especially in Genesis 22, kung ating po babasahin, Genesis 22, sabi po ni Santiago kanina, ang Diyos kailanmay ay hindi nanunukso. Pero bakit po dito sa Genesis chapter 22, verse 1, may ibang sinasabi? Genesis 22, verse 1. Sabi po ng Biblia, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. In English, sometime later, God tested Abraham. And He said to him, Abraham. Now, kung may salin po tayo ng King James, ito po'y nakalagay. And sometime later, God tempted Abraham. So ngayon, dito po papasok yung katanungan, teka lang, sabi ni Santiago, kahit kailan ay hindi nanunukso ang Diyos. Bakit dito sa Genesis, kaya naman inalay ni Abraham ang kanyang anak si Isaac kasi he was tempted or tested by God. Furthermore, kahit ang mga Israelita ay tinest din o tinempt ng Diyos. Dito po tayo sa aklat ng Hukom, chapter 2, the book of Judges. Judges chapter 2. Judges chapter 2, talatang 22. Hukom, kapitulo 2, talatang 22. Tignan niyo po sinasabi, Judges chapter 2, verse 22. Sabi po ni Yahweh, gagamitin ko ang mga bansang ito para subukin ang mga Israelita
kung talagang tutuparin nila ang aking mga utos katulad ng kanilang mga ninuno. I will use them to test Israel and see whether they will keep the way of the Lord and walk in it as their ancestors did. Now here's an interesting question. Genesis 22, God tested Abraham. Judges chapter 2, God tested Israel. So ngayon, kung hindi ho tayo nag-iingat sa pag-aaral po ng Biblia, we could say, kinakalaban ni Santiago si Moises. At kinakalaban po ni Moises yung sinabi ni Santiago. Sabi ni Santiago, God never tempts anyone. Pero sabi ng Dumatipan, God tempted Abraham, God tempted Israel. Na yung binasa po natin in Judges chapter 2, ang konteksto po nito is this: iniwan ng Diyos ang Israel sa isang lugar kung saan nakapaligid po ang mga paganong bansa at tinitignan ng Diyos kung sila'y magiging tapat habang binabantayan sila ng Panginoon. So diyan bumabalik yung pinag-aralan natin kanina. There are two types of temptation. External temptation, internal temptation. Ang external temptation ay nagmumula sa Diyos. May mga bagay na pinintulutan po ng Diyos na maranasan natin, pero hindi siya yung lumilikha na masamang nais upang tayo mahulog sa ating mga tukso. Kundi, halimbawa, dinala ng Espiritu Santo si Jesus in the wilderness to be tested. That's external temptation. Pinintulutan po ng Panginoon si Job na makaranas ng loss. And then dito, hinayaan ng Diyos ang Israel na maiwan sa lugar kung saan nakapaligid ang maraming mga bansa na pagano to see and test their faithfulness. So sa madaling salita, ano po ba ang external temptation? Ang external temptation is this, mga kapatid. Ang Diyos minsan dadalhin po tayo sa lugar o maaari may paintulutan po siya na maganap sa ating buhay upang makita niya kung tayo mananatiling tapat sa kabila ng maraming tukso. Parang po si Joseph. Sino ang nagdala sa kanya sa palasyo? Well, sasabihin po ng ilan, si Potiphar. Totoo ho yun, pero mali at the same time. Ang Diyos ang naglagay kay Jose sa palasyo. At alam ng Diyos, may manunukso kay Jose. Pero ano po ginawa ni Jose? Sinabi ba niya, teka lang, wag muna. Niyakap ba niya ang babae? Teka lang. Ang sabi ng Biblia, tumakbo si Jose. Palabas. Dinala siya ng Diyos sa palasyo. Dinala siya ng Diyos sa Egypto. External temptation. Pinintulutan ng Diyos na siya po ay traidorin ng kanyang mga kapatid. External temptation. Upang mapatunayan na ang pananampalataya ni Jose ay ginto. Another example ay yung hari ng Sodom at Gomorrah. Nung nirescue po ni Abraham ang kanyang kamag-anak at natulungan po yung mga ibang paganong bansa, inalukan ng hari ng Sodom at Gomorrah si Abraham ng kayamanan. Sabi niya, ito, kunin mo na yung kayamanan na ito. Now, at first glance, pwede natin sabihin, ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Depende. Hindi lahat ng opportunity ay nagmumula sa Diyos. Hindi lahat ng kayamanan na binibigay o inaalok sa atin ay nagmumula sa Diyos. Nung binibigay po ni Haring Sodom at Gomorrah ang kanilang kayamanan kay Abraham, ang sabi ni Abraham ay ito, hindi ko tatanggapin yan. Dahil ayoko matisod ang aking Diyos, baka isipin nyo pa at sabihin nyo pa, dahil sa inyo ako'y yumaman. Pero sabi ni Abraham, siya'y nagtitiwala lamang sa Diyos. Hindi lahat ng opportunity ay nagmumula sa Diyos. Minsan, pinintulutan po ng Diyos ang masamang opportunity to test your faithfulness. For example, nananalangin tayo. Panginoon,
bigyan niyo naman po ako ng magandang asawa. May dumating isang babae, napakaganda, dumating sa church. Ubod ng ganda, kaya lang ang ugali, satanas. Masasabi po ba natin, galing yun sa Panginoon? Hindi, nanalangin ako eh. Yes, that's true, pero you must be sensitive. Kung yan ay nanggagaling sa Diyos bilang testing, o talagang galing talaga sa Diyos as a blessing. Another example is this, mga kapatid. Humihingi po tayo sa Diyos, Panginoon, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho. Kaya lang, maraming tumawag sa atin. $30 per hour. O ayos yan. Answered prayer. Schedule naman. Wala ka ng pahinga. From Sunday to Sunday. 6 in the morning to 6 at night. Or from 6 at night to 7 in the morning. Pagpapahalayan mula sa Diyos, hindi ho. Testing yan. Kung kukunin po natin, at testing po yan kung tayo ho ay magiging sensitibo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mga binibigay po ng Diyos ay never magiging hadlang sa ating paglago sa espiritual. Tatandaan ho natin yon. Kapag ang Diyos ay nagbigay, hindi ka bibigyan ng isang bagay na magiging hadlang ng iyong paglago sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Diyos kahit kailan ay hindi nanunukso patungo sa kasamaan. Kasamaan yun eh. Wala ka ng oras sa Panginoon. Wala ka ng oras lumago. Wala ka ng oras sa anumang bagay. Maari na saan niyo po yan na trabaho o asawa o mga kaibigan. If you have friends that are driving you away from the holiness of God, those are not true friends. That is a testing from God if you will be faithful. Kaya yun ang tinatawag external temptation. May mga bagay na pinintulutan ng Diyos that you will experience to see if you will remain faithful. Pero yung internal temptation, makikita po natin sa Santiago, Kapitulo 1. Balikan po natin ang Santiago, Kapitulo 1. Santiago 1. Ito yung isang bagay na hindi gagawin ng Diyos. Santiago, Kapitulo 1, talatang 13. Sabi po ng Biblia sa Santiago 1:13, sabi po dito, kung tumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. So internal temptation ang tinutukoy ho dyan. Verse 14, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat at nadadala ng sariling pagnanasa. In English, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. May dalawang salita na napaka-importante ho dito. Nung sinabi po ni Santiago, internal temptation towards evil ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa atin, there are two words na ginamit po niya. Dragged away, and number 2, enticed. Nahihikayat, okay, at nadadala. Now, yung ginamit po dito ayon sa original has the sense where yung salitang dragged away ay ginamit po bilang isang salita para sa mga mangingisda. Kumbaga, pain. Ang mga mangingisda, they will use a bait and they will put it on the hook at iahagis po sa dagat. At kung sino man po ang kumagat, yan yung ginamit po dito, enticed, sila yung nadadrag away. Now, it's interesting kasi, ang ginamit po dito, na salita in James chapter 1, verse 14, is the word delia zomenos. Yung salitang delia zomenos is this. Kapag ang isang isda ay kumagat, they get yanked. In other words,
Ang internal temptation pala ay dulot po kapag tayo ay na-attract sa isang bagay and then nahuli tayo ng ating masamang pagnanasa. Si Satanas, di ba sabi ng Biblia, Satan is like a roaring lion who walks around seeking whom he may devour. Magbibigay po ng isang poor illustration. Hopefully, this will connect with what we're saying. Sabihin po natin, ako si Satanas. Halimbawa lang. Ako si Satanas. Ngayon, marami po ako fishing rod. So yung pain ko sa fishing rod, one is galit. Ang pain ko naman dito, discouragement. Ang pain ko naman dito, pornography. Ang pain ko naman dito, kamunduhan. Ang pain ko naman dito, kasakiman. Ihahagis ko yung pain na yan sa dagat ng mundo, or rather sa dagat ng iglesia, at kung sino ang kakagat ng pain ko, I will reel them in. O maari, temptation of partying, temptation of distraction, temptation ng mga bagay na hindi dapat natin panoorin. And yet, kapag tayo ay kumagat, ang ginagawa ni Satanas, sige, magbigay ka ng 3 oras diyan. Magbigay ka ng 4 na oras diyan. Sayangin mo ang buong araw mo diyan. Nakuha na kita. Gusto mo magalit? Sige, magalit ka. Sige, magalit ka hanggang sumabog ka. Para lahat na mabitawan mo na salita, hindi mo na mababawi. Kabastusan. Sige, magbiro ka pa para marami matisod sa iyo. Yan, masamang pag-iisip, sige lang. Kainin mo pa yan, sige. Hanggang mamaga ang ating utak ng karumihan. Ganyan si Satanas. Yan ang internal temptation na binabanggit po ng Biblia. Ang tao po ay nahihikayat, hindi dahil sa Diyos. Yan ang pananaw ng Jewish theology. Ayon sa mga rabbis, dahil ang Diyos daw ay nagbigay ng free will daw sa tao, siya din ang otor kung bakit nagkakasala at natutukso ang tao. Pero para kay Santiago, sabi niya, hindi. Kung mahulog man tayo sa ating kasalanan, kung mahulog man tayo sa ating mga tukso, dahil tayo na rin ang may kasalanan dyan. Hindi mo pwede pagbintangan si Satanas lagi. Because Satan is only there to tempt you. He cannot fully control you. He can only tempt you. Tatandaan ho natin yan. Minsan, nasasabi ho natin, I'm struggling with the sin. Pero ang ibig sabihin pala ng struggling is this. Kapag paulit-ulit pala tayo doon sa same kahinaan na lagi natin ginagawa and we say we're struggling, ang ibig sabihin pala ng struggling, ayon sa mga ibang theologians, is this. Struggling is another way of saying delayed disobedience. Dinidelay natin ang ating pagsunod kay Kristo. Kaya sinasabi natin struggling kasi hindi pa tayo handang isuko. Yung palang ibig sabihin ng struggling. Kaya pala kapag sinasabi ko, Lord, I'm struggling, what we are really saying is, Lord, I have a hard time obeying you. That's the truth. Now, may dahilan tayo na sabihin sa Diyos, Lord, I'm struggling kapag wala sa ating si Kristo. Kapag wala sa atin ang Espiritu Santo. Pero ngayon na si Kristo ho ay naghahari ho sa atin, at nasa atin po ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kapag tayo ho ay nanalangin sa Diyos at humingi ng lakas, Panginoon, nahihirapan ako dito. Sabi ng Biblia, nung si Jose ay natukso, tumakbo siya palayo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Timothy, flee youthful lust. Hindi niya sinabi, fight your lust. Sabi niya, flee, takbuhan mo. Kasi kapag hindi natin tinakbuhan, subukan mo makipagmano-mano sa ating temptation, matatalo ho tayo. Matatalo ho tayo. Pero kapag nararamdaman po natin yung impulses, nako, yan na. Lord, bigyan niyo po ng lakas. Layo agad. Kasi kapag hindi natin nilayuan, kumbaga parang nagba-bounce back lang tayo eh. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Lord, forgive me.
Pabalik-balik lang po tayo, parang ping-pong. Magsosorry, tapos babalikan. Magsosorry, tapos babalikan. Tapos iiyak natin sa mga kapatiran, I'm struggling. No. We're just disobedient. Kasi we don't want to let go of our weaknesses. Pero nais ng Diyos na matulungan po tayo, mga kapatid. Ano po ba nagiging distraction ng ating buhay? Ano po ba ang nagiging dulot kung bakit po tayo bumabagsak palagi in the same old temptation? Hindi rin natin pwede sabihin, well, I fall about, 3-4 times, pero the rest of the time, I'm okay. Kayabangan ho yun. Kasi sabi po ng unang Korinto 10:12, huwag mong sasabihin na malakas ka, lest ikaw ay mahulog. Ganyan si Pedro. Kahit kailan, Panginoon, hindi kita iiwanan. Pero nung dumating ang tukso, kahiya-hiya ang kanyang ginawa. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapag nagmamalaki tayo na kaya natin, ipapahiya tayo ng Diyos. Kaya mas maigi pa na sabihin, Panginoon, natatakot ako magkasala. Ayoko na bumalik sa akin lumang pagkatao, tulungan niyo ho ako magbago. Yun ang gusto marinig ng Diyos kesa na sabihin natin, alam ko yan, malakas ako, kaya ko yan. Si David, maraming siya napatay na tao bilang hari/warrior. Pero sa isang paningin lang sa isang babae, bumaksak siya. That's a man after God's own heart. Samson, marami siyang mga Philistines na napatay, 1,000 sa pamagitan po ng jawbone of a donkey. Pero dahil lang po sa flattery of lips ni Delilah, bumagsak siya. Solomon, ang pinakamatalinong hari among sinners. Pero nung siya'y nag-asawa ng maraming babae, na mga pagano pa, siya'y bumagsak. So tayo, mga kapatid, ano po ba ang nagiging rason kung bakit po tayo bumabagsak? And the answer is this: I fail, we fail, because we don't run to Christ. Tumatakbo po tayo sa ating temptation. Instead of running away from your temptation, we run to our temptation. Tulad po nito, may ginagawa ho tayo maaari na hindi tama. Sa mga young people, nanonood ka ng pornography. Hinihingi mo sa Panginoon, Lord, tanggalin mo yung pornography addiction ko. Pero paano mo magagawa yun kapag nakatutok ka na? O sinesearch mo na? Tapos hihingi ka ng tulong sa Panginoon, Lord, take me away from pornography addiction, nanonood ka na? It doesn't work that way. Kaya sabi po dito, sa talatang 14, napakalinaw sa talatang 14, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Now what does that mean? It means ang temptation ay hindi masama. Nagiging masama ang temptation kapag in-entertain natin that leads to action, that leads to sin, at kung hindi natin pagsisisihan, hahantong po ito sa kamatayan. So, here's the question, bakit po napaka-importante na magtagumpay po tayo laban sa ating mga temptation? Well, there's many, many reasons. Si Adan at si Eva ay isang magandang halimbawa. Nagtanong po ang isang kapatid ho natin nung Friday, napakaganda po ng tanong niya, Pastor, kung alam ng Diyos na mahuhulog si Adan at si Eva, bakit pa siya naglagay ng isang tree of the knowledge of good and evil? Number 1, syempre, ang sagot po doon, yun ang gusto ng Diyos para siya'y maluwalhati. Pero number 2, nilagay si Adan at si Eva in that garden, bagamat perpekto ang estado ng garden na yon. But because He wanted to test them of their obedience, external temptation, nahulog po sila. So ano po yung aral na mapupulot po natin why it's important to overcome your temptation?
Kapag nahulog po tayo sa tukso, tulad ni Adan at ni Eva, hindi lang ho tayo yung madadamay. Posible din may madadamay sa ating paligid. It affects your relationship with God, it affects you personally, and it affects the people around you. Yan ang nangyari kay Adan. Nahulog siya sa kanyang tukso, nahulog si Eva sa kanyang tukso. Ano po nangyari? Dahil sa pagsuway at paglabag ng isang tao, lumaganap ang kasalanan at kamatayan sa buong mundo. So don't think, mga kapatid, that temptation only affects us. It affects the people around you. Kapag nahulog po tayo sa temptation of anger, hindi ka lang apektado. Apektado din ang ating pamilya, apektado din ang mga kapatiran, apektado ho lahat. Kapag nahulog naman po tayo sa temptation of discouragement, hindi ka lang yung apektado. Kapag nakita ng ibang tao, apektado ka, maapektuhan din sila. Or for example, yung temptation na nakahawa, kamunduhan. Kapag ikaw ang pasimuno, hindi ka lang yung madadamay, pati na rin mahahawa rin ang ibang tao sa atin. Kung gaano nakahawa ang kabanalan, ganoon din nakahawa ang kamunduhan. So then, how do we overcome temptation? We overcome temptation, mga kapatid, through Christ and Christ alone. Hebreo Kapitulo 2, Hebrews chapter 2. Hebreo Kapitulo 2, talatan 17. Hebrews chapter 2, verse 17. May pag-asa tayo, mga kapatid, kay Kristo. We have hope in Christ. Hebreo 2, talatan 17. Sabi po ng Biblia, ito ang dahilan kung bakit kinakailangan magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Verse 18, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap nang tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Napakaganda nun, mga kapatid. Kapag nangihina si Brother Josh, kapag nangihina si brother o si sister, nakakaranas po tayo ng temptation at tukso, meron na po tayong matatakbuhan. Hindi ang iglesia, bagamat pwede sila gamitin, hindi lagi ang pastor, hindi naman siya yung makakatulong sa atin, kundi si Kristo. Bakit po? Kapag nilapitan mo una ang iglesia, never sila nagwagi laban sa tukso perfectly. Pero kapag lumapit ka kay Kristo, iba. Tinukso po siya ni Satanas 3 beses in the wilderness. Tinukso po siya in the Garden of Gethsemane. Tinukso po siya sa pamagitan ng mga Parseyo, ng mga eskriba. Tinukso po siya sa pamagitan ni Pedro. Pero nagwagi si Kristo sa lahat ng uri ng tukso. Kaya kapag tayo ho ay lumapit kay Kristo, Panginoon, natutukso ho ako. Tulungan niyo po ako, O Diyos. Sabi ni Santiago, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee. Anong ibig sabihin po ng resisting the devil? Resisting the devil means, lumalapit ka agad sa Diyos. Hindi mo haharapit ang kaaway, mano to mano, kundi lumalapit ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin po ng fight a good fight of faith. Yun ang ibig sabihin po ng winning your temptation. Lumalapit ka agad sa Diyos. Hindi mo pinapatagal. Siyempre, kung tayo po ay may gangrene, alam niyo po ba yung sickness of gangrene? Kapag yan po ay kumalat, it's a flesh-eating virus, a disease. Siyempre, hindi mo titignan yan, sige, siguro pag umabot na dito, doon ko lang puputulin. Hindi ho, kapag nakikita mo na sarili mo, nahihikayat ka na sa iyong tukso, putulin mo na agad. Hindi yung, malakas pa naman ako eh. Malakas pa naman ako eh. Malakas pa rin ako. Hanggang hindi ka na makapagsalita. Hindi ganon. You have to kill it. Kaya nga sabi ni John MacArthur, don't kill your sin when it's conceived. Kill your sin
at conception. Nang ibig sabihin, kapag nararamdaman mo na yung impulses ng evil, patayin mo na. Kapag nakakaramdam ka na ng doubt, patayin mo na. Kapag nakakaramdam ka na ng immorality of any sort, dumapit ka na agad kay Kristo. Umiyak ka sa Diyos. Dumuhod ka sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso.